Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalites, kung may mainit ho ang usaping politika ho diyan ho sa lungsod ho ng Maynila sa pangunguna ho ni dating Mayor Isko Moreno at ni kasalukuyang Mayor ho Hani Lacuna. Kung mainit ho ang labanan ho ng politika diyan sa lungsod ho ng Maynila, abay matindi rin ha ang usaping politika diyan ho sa Quezon City. Kasi may mga tumatakbuhong diyan mga politiko or hindi pa politiko or dating politiko na tumatakbo ho para magkaroon ho ng posisyon sa loob ho ng ahensya ho ng House of Representatives. Sa makatuwid gusto ho maging congressman or maging kongresista. O isa na ho ito mga kababayan ang isang personalidad na kontrobersyal. Hindi ho kontrobersyal dahil sikat or na matulungin or pilantropo dahil matulungin sa mga tao. Hindi ho ganon. Kontrobersyal ho kasi mga kababayan nasasangkot ho sa mga illegal ho na gawain. Nasasangkot ho sa kilalang usapin issue, walang iba kundi ho Pogo. Sabi ko nga mga kababayan, ngayon lang ako nakakita ng antindi ng mga kinasasangkutang issue. May lakas at lakas ng loob at kapal pa ng mukha tumakbo ng posisyon sa gobyerno. Matindi mga kababayan. Nako, kayong mga taga Quezon City, especially dyan ho sa District 5 ng Quezon City, kung ayaw nyong malasin ng 20 taon, wag nyo hong iboboto itong si Rose Nono Lim. Itong si Rose Nono Lim na kung saan, nasasangkot pati ho ang kanyang asawa. Especially ang kanyang asawa nasasangkot ho sa iba't ibang issue ng kriminalidad. Pakinggan nyo ho ito para matandaan lang ho ng iba, especially yung mga hindi pa ho nakakaalam ho Ito hong si Rose Nono Lim tumatakbo ho bilang kongresista dyan ho sa Quezon City District 5. Pakinggan nyo mga kababayan. Baka kayo ay nakakalimot He was a doctor who became a politician. He really loved Las Piñas. Kasama ang asawang si dating Senate President Manny Villar at mga anak na sina incumbent Senator... Hindi ito yon. About Villar to. Pero forward na natin. Para hindi ko pala na... ito. Okay. Later, binigay dun sa akin ng kapatid. Samantala, tatakbong muling kongresista para sa Quezon City 5th District si Rose Nono Lim. Kontrobersyal. Narinig nyo? Tatakbong muli. Itong si Rose Nono Lim bilang kongresista dyan ho sa Quezon City District 5. Narinig nyo mga taga Quezon City? Ibig sabihin nung una hindi ho pinalad itong babaeng ito. Kung kailan naman nasasangkot sila, especially ang kanyang asawa sa iba't ibang kriminalidad, doon pa naglalakas loob tumakbo, no? Doon pa nagkaroon ng lalo ng kapal ng mukha para tumakbo ng posisyon diyan sa House of Representatives. Play natin. Kontrobersyal si Lim dahil sinisilip ng Kamara ngayon ang kaugnayan ng mga negosyo nito at ng kanyang asawa sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs, illegal na droga at umano'y criminal network. Dati rin itong nasangkot sa multi-billion peso Farmally deal na inimbestigahan sa Senado noong 2021. Nang tanungin ng media kaugnay ng show cause order na inilabas ng Kamara para dumalo ito sa isinasagawang pagdinig, matipid ang naging sagot nito. Na sangkot po doon sa mga illegal POGOs na. Your comment. What can you... Tinanong si Rose Nono Lim.
Kung ano naman sabi niya sa issue, no comment daw. Paano pa magkaka-comment? Kahon na kahon na. Diba? Ano pa i-comment niyan, diba? Ano natin? See about the allegations po na yung mga companies nyo related po sa illegal drugs and other illegal activities po? Are you going to attend the one? Or you will send a lawyer lang po? Isipin mo yung mister niya, sangkot sa illegal na droga, sangkot sa pogo, tauhan pa yata sila ni Michael Yang. Yung nasasangkot din sa droga, yung economic advisor ni Digong. Kaya itong mga ito, malamang pro-China itong mga ito eh. Ha? Pro-China itong mga ito. Yung asawa, taga-China. Yung mga kakilala, mga taga-China, katulad ni Michael Yang. Ano pa maaasahan nyo rito? Di mga pro-China ito. Na kung saan sumakop doon sa ating economic zone sa West Philippine Sea. Ulit natin. No comment. Ilan pang aspirant sa pagiging kongresista sa Metro Manila ang naghain ng kanilang kandidatura sa ikalawang huling araw ng filing ng COC. Kabilang na si Parañaque 2nd District Representative Gus Tambunting. I would like to continue my... Ayan, mga kababayan. Kayong mga taga District 5. Taka na lang ang boboto rito kay Rose Nonolin Kung sino man malamang bumoto rito, baka malasin ho ng 20 taon. Baka malasin ng 20 taon isipin mo, iboboto nyo pa ba yung ganito? Mga taga-District 5 ng Quezon City, na kung saan sangkot or nai-issue, especially yung kanyang asawa, sa mga illegalities or sa mga iba't ibang kriminalidad tulad ng droga at ng pogo. Ito ba yung mga pauupuin natin? Ito ba yung mga bibigyan natin ng pagkakataon para maluklok sa pwesto sa gobyerno? Kapag kaganyan kasi itong mga ito talagang hindi may iwasang gusto tumakbo nitong mga ito kasi kapangyarihan power ang mga gusto nito Nasa atin na lang kung papayagan natin sila. Nasa atin ang susi kapangyarihan kung maiuupo ito o hindi. Kaya kung iboboto nyo, hahayaan yung maupo sa pwesto ang mga ganitong klaseng tao. Tapos mga asawa kung saan nasasangkot. Tayo na ho ang may problema niya pag ganyan. Kasi kahit mag-attempt natatakbo yung mga yan sa kahit anong posisyon, kung hindi naman natin pagbibigyan, boboto, hindi makakaporma yan. Kaya nasa atin na ang problema pag ganyan. Kaya, nako sa inyo mga taga Quezon City, especially District 5, yung itinatakbo nito ni Rose Nonolin, abay, mag-isip-isip kayo Nako, nasa inyong kapalaran susi ang ikakaayos ng inyong lungsod. Papayag ba kayo na ang umupo diyan sa inyong lungsod ay yung mga ganitong klaseng tao? Siyempre, kung meron mo namang iba pang tumatakbo dyan, nakarapat dapat. Tapos hindi naman nasasangkot sa mga ganitong illegalities, mga ganitong klase ng krimen, ba't di na lang yun ang iboto nyo kung sino man ang pa nito, ibang tumatakbo dyan, hindi yung ganito pa yung pipiliin yung iboto. Kasi nga inuulit ko, yung mga ganitong klaseng politiko or tao, personalidad, nasa kanila kung gugustuhin na lang tumakbo. Pero tayo ang susi, dahilan, rason, kung makakaupo sa pwesto yun o hindi. Kaya pag binoto nyo yung mga ganyang klaseng tao, nasa atin na ang problema. Kayo, kung gusto nyo iboto yan, sabi ko nga, tanga na lang boboto dyan.
Baka yung bumoto rito ay masumpa pa. Baka malasin pa ng 20 taon. Okay, maraming salamat mga kababayan. Kita-kita po ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Bye-bye.